Mga kapatid, naranasan mo na bang manalangin at parang walang sumasagot? Yung tila ba ang langit ay tahimik at ang puso mo ay pagod na pagod? Marahil nasabi mo na rin ang mga salitang minsang nasambit ni Propetang Joseph Smith sa loob ng piitan. O Diyos, nasaan ka? Isipin natin ang kanyang kalagayan. Nakakalungkot siya sa malamig, madilim na bilangguan sa Liberty, Missouri. Makapalang pader, mabaho at basa ang sahig. Kakaunti at bulok ang pagkain at ang liwanag ay halos hindi makapasok sa makitid na bintanang may rehas na bakal sa loob ng 4 na buwang iyon ng taglamig. Patuloy niyang naririnig ang balita ng pagdurusa ng mga banal, mga pamilyang pinaalis, mga tahanang sinunog, mga pusong sugatan. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, napaluhod siya at sumigaw, O Diyos, nasaan ka? Bakit tila malayo ka sa akin? Ngunit sa katahimikan ng piitan, dumating ang tinig ng langit. Anak ko, magkaroon ka ng kapayapaan. Ang iyong mga pagdurusa ay sandaling panahon lamang. Mga kapatid, ang kirot ng kasalukuyan ay hindi ang wakas ng ating kwento. Ang mga unos ng buhay ay pansamantala lamang. Ang Diyos ay nakamasid, nakikinig, at hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga anak. Madalas hindi agad niya inaalis ang ating mga tanikala, sapagkat may mga tinuturuan siya sa atin habang tayo'y naroroon. Sa dilim niya, tayo pinapanday upang sa liwanag ay lalo tayong magningning. Ang sakit ay hindi parusa, ito'y paghahanda. Ang karanasan ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa gitna ng paghihirap. Ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay nasusubok kapag wala na tayong ibang masasandigan, kundi Siya. Marahil ngayon, ikaw din ay nasa sarili mong piitan. Piitan ng takot, ng problema, o ng kalungkutan. At gaya ni Joseph, baka gusto mo ring sumigaw, Panginoon, nasaan ka? Ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi nagbabago. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sa iyo, magpakailanman. Napakagandang pangako, magpakailanman.